Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na muli sa ating daily morning devotional. It's July 10, entitled Crucifying the Flesh. Sa Galatians chapter 5 verse 24, "And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust." So dito sa ating verse, makikita na kapag tayo ay nasa kay Kristo, kinakailangan nating magtiis. Kailangan nating isuffer ang ating mga laman mula sa mga pagnanasa nito. We are not our own. We have been bought with a price, not with corruptible things as silver and gold, but with the precious blood of Christ, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. So dito makikita natin mga kapatid na tayo ay binili. Hindi tayo nagmamay-ari sa ating mga sarili. So ano yung mga hinihiling at ano yung mga pinapangarap natin, kinakailangan na under ito sa kalooban ng Panginoon. Dahil tayo ay binili sa kanyang halaga. Hindi sa mga nasisirang bagay, kagaya ng ginto at pilak, kundi sa pinakamahalagang dugo ni Kristo. Na tayo ay hindi nabubuhay sa ating mga sarili, ngunit nabubuhay tayo sa pamamagitan ni Kristo na siya'y namatay at nabuhay na muli. All men have been bought with his infinite price by pouring the whole treasury of heaven into this world. By giving us in Christ all heaven, God has purchased the will, the affections, the mind, the soul of every human being. All men are the Lord's property. So makikita natin dito na lahat ng tao ay pagmamay-ari ng Diyos at hindi ito sa atin. Ano man ang ating naangkin, kahit ang ating hininga ay sa Diyos. Lahat ng tao ay binili sa napakalaking halaga. Hindi sa kayamanan ng mundong ito, kundi kayamanan na nanggagaling sa langit. Upang may pagkaloob ni Kristo sa atin ang kayamanan na nagmumula sa langit, kinakailangan nating mapangalagaan ano yung naangkin natin dito sa mundo dahil sa Kanya ito. Nawa ang ating mga kalooban, ang ating mga buong pagsisikap, buong pag-iisip ay makipagtulungan sa ahensya ng langit upang ang ating isip, kaluluwa at buong pagkatao ay magagamit natin sa Kanyang paglilingkod. This expression, bought with a price, means everything to us. In consideration of the price paid for us, shall we not yield our bodies and souls up to him who has bought us with his blood? Shall not that which he has redeemed be kept in as wholesome and pure and holy a condition as possible? Our very flesh he has saved at an infinite cost, giving his own flesh for the life of the world. Nawa ay atin pong tuunan ng pansin ang ganitong pag-uusap. Tayo ay binili sa halaga ng kanyang dugo at ito'y nagkakahulugan ng buo, ang ating buong pagkatao ay kinukonsider na sa kanya na. Dahil sa kanya itong binayaran. Ang ating mga utang dahil sa ating mga kasalanan ay binayaran na ng dugo ni Kristo. At nawa, ang ating mga gawain dito sa mundo ay magagawa natin sa kanyang kapangyarihan. Tayo ay tinubos sa kanya ng buong pagkatao. Nawa ay mapadalisay ang ating buhay, mapadalisay ang ating mga puso sa kondisyon. Ito ba'y posible? Yes, posible. Dahil ang ating laman ay binayaran na ng infinite cost, giving his own flesh for the life of the world. Dahil si Kristo lamang ang buhay ng sanlibutan at kinakailangan nating tayo ay makipagtulungan sa ating Panginoon dahil tayo ay Kanya ng pag-aari. The lower passions have their seat in the body and work through it. The words flesh or fleshly or carnal lust embrace the lower, corrupt nature. The flesh of itself cannot act contrary to the will of God. We are commanded to crucify the flesh with the affections and lusts. So sa pinakamababang passion natin mga kapatid, sa ating buhay, sa ating katawan, ay parang kumikilos pa rin yung pagnanasa ng laman.
Ito yung bagay, ito yung natural natin na makasalanan, na ang ating mga carnal heart ay punong-puno ng napaka-corrupt na mga bagay. Ito yung nagpapabagsak sa ating buhay at kinakailangan natin itong mapanagumpayan, ang ating mga pagnanasa sa ating mga laman. At kinakailangan itong makipag-undergo sa kalooban ng Diyos. At atin itong pagsikapan na marating sa ating buhay na tayo ay kinakailangan nating isakripisyo ang ating mga sarili para sa kapakanan ng kaligtasan ng mundo. How shall we do it? Shall we inflict pain on the body? No, but put to death the temptation to sin. The corrupt thought is to be expelled. All animal propensities are to be subjected to the higher powers of the soul. The love of God must reign supreme. Christ must occupy an undivided throne. Our bodies are to be regarded as His purchased possession. The members of the body are to become the instruments of righteousness. Paano ba natin ito magagawa? Paano tayo makikipaglaban sa laman, sa ating mga sarili? Atin bang inilalaban or atin bang pinapanagumpayan araw-araw ang mga tukso at kasalanan? Ang mga corruptible na mga bagay, atin ba itong napapanagumpayan? Tandaan natin na ang lahat ng mga karne, kinakain ng ating katawan na hindi ka nais-nais ay talagang magre-resulta ng hindi rin ka nais-nais. All animal propensities are to be subjected to the higher powers of the soul. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay talagang ipinapakita sa atin, pinaparamdam pa rin sa atin na kahit tayo ay makasalanan. Ngunit kapag alam na natin ang katotohanan, kinakailangan nating lumayo na sa mga corrupt na mga bagay, kahit sa mga pagkain na ninanasa ng ating mga pangangatawan. Hindi tayo makakapag-glorify sa Panginoon kung nagpapatuloy pa rin tayong lumulunang sa kasalanan. Hindi tayo mapagpapala o maipagpapala ng Panginoon kapag ang ating mga intensyon ay sa mga makamundo at pagnanasa pa rin ng laman. Ang ating mga katawan ay talagang binayaran na ng dugo ni Kristo. At ang lahat ng miyembro ng ating katawan ay kinakailangan na maging instrumento sa kanyang katwiran. Jesus will be the helper of all who put their trust in Him. Those who are connected with Christ have happiness at their command. They follow the path where their Savior leads, for His sake crucifying the flesh. With its affections and lust, they have built their hopes on Christ, and the storms of earth are powerless to sweep them from the sure foundation. So si Kristo lamang ating tutulong sa atin para maging panatag tayo at magpatuloy sa laban na pagkatiwala natin sa kanyang lahat. Nawa ay tayo ay konektado kay Kristo sa ating mga kagalakan, sa ating mga kalungkutan, anuman ang ating nararamdaman. Kinakailangan tayong sumunod sa kanyang mga hakbang dahil si Kristo, ang ating tagapagligtas, ay talagang naghanda na ng daan para sa ating kaligtasan. For His sake crucifying the flesh. Sa pamamagitan niya, atin pong mapapanagumpayan ang ating mga laman, ang ating mga pagnanasa, at itataguyod natin at mabibuild natin ang ating pag-asa kay Kristo. Siya ang ating bato ng salipdanan na kahit kailan ay hindi niya tayo pababayaan dahil siya ang ating pundasyon ng ating pananampalataya. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay mabigyan natin ng panahon ng pag-aaral ng salita ng Panginoon patungkol sa pakikipaglaban sa laman, sa dyablo at sa mundo. At kailangan nating mag-crucify sa ating mga fleshly lust, sa ating mga pagnanasa sa ating mga sarili. Dahil sa buhay natin bilang Kristiyano, mahirap ito sa ating mga sarili, ngunit kapag si Kristo na ang naghahari dito, mapapanagumpayan po natin ito. Kaya muli maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang umaga sa ating lahat.